Makikita mo sa divisoryo na lesson, yung pagiging practical, yung pagiging paparaan, kung may problema kang ganyan, paano mo lulutasin yon. Parang dapat maikutan mo yung suliranin. Yun yung sabi ko na, huwag kang papara. Kaya gaya yun. Pwede na akong pumara, hindi ako makakolekta, pero pwede rin namang ayun, naisip ko nga yung paraan na yun. Kaya, parang gano'n yun, na-develop ko na yung style na yan. Galing, sa business. Basta huwag kang papara. Basta may paraan yan. Isipin mo mabuti, may paraan yan. Isang certified public accountant si Manny. Sa Sisig Gores Valayo & Company, isa sa mga premiadong accounting firm sa bansa siya nagtrabaho pagka-graduate. Pero matapos ang ilang buwan, nag-resign siya. Sinubukan niya mag-deliver ng seafood sa mga restaurant. Isinabay niya rito ang pagkuha ng Masters in Business Administration o MBA sa UP. Nalugi ang kauna-unahan niyang business. Hindi ako nabayaran nung restaurant na mas malaki. Kaya bankrupt agad ako. Hindi sila yung Ubos ang kapital, napilitan si Manny mag-apply sa Private Development Corporation of the Philippines o PDCP. Sa bago niyang trabaho, parang nagbiro raw ang tadhana. na-discover niya yung kantin na may utang sa kanya, yun ang kantin operator do sa building na pinagtatrabahuhan niya. So sabi niya, wow, makakasingil yata ako dito. Siningil ni Manny ang may-ari ng kantin. Humingi siya ng meal stubs bilang kabayaran sa kanyang pautang. Ikakain mo na lang. Binibenta ko yung cheat sa kaopisina ko. Una 50. Binibigyan ko sila 20% discount. Naubos ko yun in a year, a year or two, na bawi ko lahat ng receivable. Yun ang naging puhunan ko ngayon. Nang makaipon, nag-resign ulit si Manny. Bumalik siya sa kanyang first love, ang pagnenegosyo. Wala akong balak talaga magpa-empleyo. Ang tinitingnan ko, maski na nagtrabaho ko, tinitingnan ko yan na pansamantala. Talagang babalik at babalik ako sa business. Kung nag-fail ako doon, balik ulit. Noong 1975, bumili si Manny ng 2 reconditioned trucks gamit ang 10,000 pisong naipon niya mula sa meal stubs. Pumasok siya sa gravel and sand business. 7 taong binuno ng mag-asawa ang pagpapalaki ng kanilang negosyo. Siya yung nagmamarket, siya naniningil, siya nag-accounting. Ako yung nagpapabaon sa truck namin every morning. You have to wake up early kasi they have to go by 5 o'clock in the morning. Habang nagdi-deliver ng grab at buhangin sa mga developer ng bahay, parang nakatisod daw ng ginto si Manny sa kanyang natuklasan. Nag-observe ako eh. Alam ko pwede maliit na bahay. Pero mga developer, malalaking bahay ang gusto. Yun ang pinakinabangan ko yung aking karanasan sa Tondo, na maliit ang bahay. Walang pampuhunan, dumiskarte ulit si Manny. Nakakita ko ng isang developer na hindi maintindihan yung lote niya. Sabi ko, gusto niyo, bebenta ko yung lote niyo, tatayuan ko ng bahay, at akin ang tubo sa bahay, sa inyo tubo sa lote. Umayag naman siya dahil wala naman siyang benta. Nakikita ni Manny, moda yun sa Las Piñas noon. Bedroom community. Maraming umuwi sa Las Piñas na mga nag-work sa Makati, sa Manila, dahil mura yung lupa. Kahit walang karanasan sa pagtatayo ng bahay, lakas loob na namuhunan si Manny sa bagong negosyo. Para madali maibenta, tinapyas niya ang karaniwang 240 square meter na bahay at ginawang 2 120 square meters. Ang unang-una kong buyer, OFW, si Mrs. Maghirang. Ayun, kaya tanda-tanda ko yung pangalan noon. Supply lang eh. Pero Sa pangungontrata, nakagawa ng 33 bahay si Manny sa unang sabak niya. Kahit kakaiba ang sukat, parang hotcake raw na naibenta agad ang mga bahay. Dito natiyak ng mag-asawa ang formula. nangontrata ako. Nakita ko maganda tubo eh. Tsaka mabili yung maliit na bahay na ubus ka agad eh. So, yun ang unang taste of success. Yun ang una. Before that, marami tayong mga kabiguan muna. Tapos, yun, agresibo ka rin kasi ako eh. Doon mo na makikita yung sarap. Pagka nakatikim ka ng tagumpay na, tuloy-tuloy na yan, napakasarap ang pakiramdam. And yan, palaki na palaki. 1982, itinayo ni Manny ang Fine Properties na gumagawa at nagbebenta ng mga house and lot. Kahit abala sa negosyo, tinawag si Manny ng politika noong 1992.
Kinumbinsi ni Cynthia ang asawa na kumandidatong congressman ng Las Piñas, Muntinlupa ang iiwanang pwesto ng kanyang ama. After my mother died, he got sick. And then he's going to retire and nobody will take his place. So he was forced into it. Ayoko talaga dahil gusto ko yung mga anak na lang na tumakbo eh. Gusto nila mayor eh. Ayaw nila na congressman. Okay, pero may interest ka na ba sa politics? Wala akong kabalak-balak. Pinagbigyan ko lang kasi nakiusap na sa akin si Cynthia eh. Hindi ko naman din matanggihan yan. Mula 1987, hawak na ng mga Aguilar ang Las Piñas. Bukod sa amang congressman, naging mayor din ang dalawang kapatid ni Cynthia. Sa umpisa, nahirapan daw si Manny sa politika. Nahirapan siya sa kanyang time management. Lagi niya akong sinisisi why I convinced him to run. Kasi yung time management. Kasi, siyempre, kung naghahanap buhay ka, tapos Congressman ka pa. Pero pagkatapos ng unang termino, 2 beses pa tumakbo at muling nakahalal si Manny sa Kongreso. Sa 9 na taon niya sa Kongreso, tinutukan ni Manny ang mga batas na tutulong sa mga maliliit na negosyante at pagpapalago ng iba pang negosyo. Ilan sa mga naisabatas niya ay ang New Magna Carta for Small and Medium Enterprises at New Foreign Investments Act. Para kay Manny, kinakailangan ng Pilipinas ang entrepreneurial revolution. Kung saan yung mga Pinoy, yung mga tinda ng isda, ng sampagitan, ng mani, ay mangangarap na umasenso. At huwag matatakot bumagsak. Kasi pag bumagsak, natural yung babagsak eh, basta bangon ka lang ng bangon. Eh kung madaming susubok, maski na maraming mabibigo sa simula, pero babangon ka agad, so in the end, marami rin yung magtatagumpay. Pero habang nasa Kongreso, sumadsad ang negosyo ni Manny. 1996, nanganib ang kanyang Capital Bank dahil sa alegasyon ng sobra-sobrang pagpapautang. Sinabayan pa ito ng Asian financial crisis noong 1998. Humina ang benta ng house and lot. Pagka-crisis, nagta-tight credit. So, yung mga loans mo, i-call nila lahat yun. Then, yung mga supplier mo naman na nagbibigay sa'yo ng credit, biglang cash na lahat ngayon, tapos sisingilin lahat yung mga credit nila sa'yo. You cannot do it. It's impossible.